Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ng mga kasalanan sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taas. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kilaan. Ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kagandang loob, ang manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagpuri si Naaman sa Panginoon matapos niyang tamuhin ang kagalingan sa pagmamagitan ni Eliseo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa irito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag.
Sa ikalawang pagbasa, buo ang loob na ipinangangaral pa rin ni Apostol San Pablo ang mabuting balita ni Hesukristo sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinalaysay na isa sa 10 ketonging pinagaling ni Jesus ang nagbalik na nagpupuri sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirya pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po. Pakibati mga katabi natin, Happy Sunday. Sila po'y ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat.
Ano po ang ibig sabihin ng GMRC? GMRC, Good Manners and Right Conduct. Yan ay bahagi ng itinuturo sa mga paaralan, sa mga estudyante. At isa sa mga unang matututunan natin na sa GMRC ay yung sinasabi ni Pope Francis na mga salita na maaaring maging susi tungo sa isang maayos na ugnayan sa loob ng pamilya at gayon din sa ating pamayanan at gayon din sa Diyos. At ano yun? Yung salitang sorry and thank you. Pero bukod din, nandun din yung you're welcome, yung please. Pero itong sorry and thank you, ang masasabi nating isa sa mga paksa sa ating mga pagbasa ngayong ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ay ating natunghayan dito ang pagsalubong kay Jesus ng 10 ketongin. Kung titignan natin po yung lugar, ito'y hangganan ng Samaria at Galilea. Samaria, lupain ng mga Samaritano, Galilea, lupain ito ng mga Hudyo. Pero dito, nandoon sila sa isang nayon. Wala sila direkta mismo sa mismong pamayanan. Bakit? Dahil sa kanilang sakit na ketong. Sa Hudyo kasi, pag may sakit kang ketong, outcast ka. Hindi ka pwedeng makasalamuha sa pamilya, hindi ka pwedeng makasalamuha sa tao. At hindi lang iyan. Ang paniniwala ng mga Hudyo, ito'y parusa sa iyong kasalanan. Kaya dito, hindi lang sa Diyos, hindi lang sa tao hindi ka pwedeng makasalamuha, maging sa Diyos, dulot na rin ang iyong pagkakasala. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya ang tingin nila sa ketong, ito'y simbolo ng kasalanan. At sino yung madalas nagkakaroon ng ketong? Yung mainggitin. Yung mamamatay tao. Yung mga nangangalunya. Nung nagbabasa ko ng komentary nito, buti walang sinabi, chismosa. Baka maraming may ketong sa atin. Pero yung madalas daw na nagkakaroon ng sakit na ketong dulot ng pagkakasala. Kaya hindi ho katakataka, nang dumadaan si Jesus, sa malayo-layo sila pumesto. At anong siligaw nila? Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Kung titignan natin pag dinilayan ng salita ng mga ketong ito, hindi ba, kung ikaw ay may sakit, anong nanaisin mo kaagad? Kagalingan. Pag ikaw may sakit, ang hilingin mo ay kagalingan. Pero salit na kagalingan, ang hilingin ng 10 ketong ito, ano ang kanilang hiningi? Kahabagan sila. Mahabag po kayo sa amin. Hindi na rin sinabi na mahabag po kayo sa akin, kundi mahabag po kayo sa amin. Na para baga sinasabi niya, Panginoon, kaawan mo kami. Nagkasala kami and we are sorry for the sins we have committed. Nagkasala kami and we are sorry for the sins we have committed. GMRC. We are sorry. I am sorry. Tayo ba? May lakas loob ba tayong at may kapakumbabang kaya magsabi ng sorry sa mga tao na maaring nasaktan natin o nagawa natin ng pagkakamali? Sa mga mag-asawa dito, kapag nasasaktan ninyo ang inyong asawa, kaya nyo bang magsabi sa kanila ng sorry? O nasa isip natin, okay lang siguro yan, dilipas din ang inis na ng galit niya sa akin. Sa mga anak, kaya ba nating humingi ng sorry, magsabi ng sorry sa ating mga magulang kapag nagloloko tayo, hindi natin ginagawa kung ano inaasahan mula sa atin. Sa mga magulang,
Kaya nyo bang magsabi ng sorry sa inyong mga anak kapag sila ay nasaktan ninyo? Minsan madali pang magsabi ng sorry sa mga kaibigan natin, pero sa ating sariling pamilya, hindi. We are sorry, I am sorry. Yung pangalawa, salamat. Thank you. Si Naaman, isang pinuno ng hukbo ng Damascus, nagkasakit siya. Sakit niya ketong din. Marami na siyang sinubukang mga tao para mapagaling siya pero walang nagtagumpay. Isang araw, isang alipin niyang batang babae nakapagsabi sa kanya na isang Hudyo, meron pong propeta sa Israel na kaya kayong pagalingin. Ang tinutukoy dito si Eliseo. Noong una, hesitant si Naaman na subukan, pero nakumbinsi rin siya. Kaya sinimulan nilang paglalakbay patungo sa Israel. Pero laking gulat niya dahil hindi siya hinarap ni Eliseo. Sa halip ay nagsugo si Eliseo ng isang tao at pinasasabi sa kanya na lumusong ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Siyempre si Eliseo, si Naaman, medyo nainis. Naglakbay siya ng mahaba. Nag-exercise ng oras, tapos hindi pala siya harapin ng propetang ito. Pero sumunod pa rin siya. At ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa. Yung napanauli ang kanyang balat. Gumaling siya. At sa kanyang pagaling, kagad-agad, pumunta siya kay Eliseo at siya ay nagpasalamat. At hindi lang siya nagpasalamat, kundi sinabi rin niya na ang Diyos ng Israel ang Diyos na totoo. Kaya doon yung pangako niya na hindi na siya sasamba sa sinumang Diyos-Diyosan sa kanilang lupain. Sa Ebanghelyo, ito rin ang naranasan ng isa sa mga pinagaling. Isang Samaritano. Nung mapansin niya siya'y magaling, habang siya nagpapunta sa mga saserdote, kagad-agad din nagbalik siya sa Panginoon, nagpuri, nagpatira pa, at nagpasalamat sa ating Panginoon. Kinilala niya ng biyaya ng kagalingang ito ay mula sa ating Panginoon. Yung siyam, di ba natin masasabing balas ng utang na loob? Tandaan natin yung siyam ay mga Hudyo. At ang mga Hudyo, very particular iyan sa kung ano sinasabi sa kautusan. At anong sinasabi sa kautusan? Na kapag ikay nagkasakit at ikay gumaling, kinakailangan pumunta ka sa mga saserdote at magpasuri. Sapagkat ang mga saserdote magsasabi sa iyo na magaling ka na, malinis ka na, kung kaya't makababalik ka na sa iyong pamilya, makababalik ka na sa iyong pamayanan. So yun ang kanila sinunod. Mari na natin pagpalagay na pagkatapos nilang mapasuri, makapunta sa mga kanilang pamilya at makauwi, hinanap nila ang Panginoon at nagpasalamat din sila. Salamat. Good manner and right conduct. Natututo tayo magpasalamat kung tayo'y mulat. Mulat saan? Sa mga biyaya sa atin ng Diyos. Natututo tayo magpasalamat kung mulat tayo sa anumang kabutihang naranasan natin mula sa kapwa-tao. Sa simpleng pagbibigay sa atin sa material na bagay, pagsama sa atin, pakikinig sa atin, anumang pabor, mulat tayo sa kabutihan ng iba. Mulat tayo sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo patuloy nagpapasalamat sa Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating kapwa. Good manner and right conduct. Pero ang GMRC, meron ding ibang kahulugan. Ano ito? Batay na rin sa ating Ebanghelyo. Yung GMRC ay pwede rin nating maunawaan na God's mercy has reached us completely. God's mercy
has reached us completely. Ito yung naranasan nung Samaritano, nung mga Hudyo, nung 10 ketongin. Kaya nga ang hiling nila ay habag. At dumating yung habag nito sa katauhan ng Panginoon. Special mention itong Samaritano. Bakit? Hindi siya Hudyo. Sa ibang templo sila sumasamba. Sa ibang lugar sila sumasamba. Pero nung pagkakataong ito, napagtanto niya na nagpagaling sa kaniya ay hindi ordinaryo, kundi ang Mesiyas, ang tagapagligtas sa matagal nang hinihintay. Hindi lang nalaman ng Israel, kundi ng buong sangkatauhan. At dito naranasan niya yung habag ng Diyos. Dahil dito, masasabi niya na ang kaligtasan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi na lamang inilaan sa mga Hudyo, kundi inilaan din para sa kanilang mga tinuturing na pagano, mga Samaritano. God's mercy has reached him completely. At ito rin ang paanyaya sa atin, paalala. God's mercy has reached us completely. Kinakailangan lamang natin gawin katulad ng mga ketong ito. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kapag tayo napapagod at makasumpong ng lakas. Lumapit tayo kapag tayo ay naliligaw upang masumpungan ng tamang landas. Lumapit tayo kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob at ay palalakasin ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay inilaan para sa bawat isa sa atin. At naway ito'y patuloy nating maranasan sa ating buhay. I'm sorry, thank you. Good manner and right conduct na pinakikita natin. Pero ang Diyos, naghahayag din ng kanyang GMRC. God's mercy has reached us completely. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinangako sa krus dahil sa ating nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinarangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang mahabagin para sa mga pangailangan natin, ating isilingin
Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa buong simbahan, upang lagi niyang hanapin ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos na nagbibigay ng abot-abot na biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga katutubong Pilipino, lalo na ang mga kapatid nating dumagat, upang lubos nilang mayakap ang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating natitipon ngayon, upang patuloy tayong biyayaan ng Ama, nang maibahagi natin sa ating pamilya at kapwa ang kagandahang loob ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga yumao, upang sa kagandahang loob ng Diyos, makamit nila ang kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Ruben Ponsalan at pamilya para sa natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Clarita at Jojo Clemente at Jerwin Roque. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Teresita Roque, John Jason Dumlao at Rafael Bulaong. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan ni na Natalia Reyes, Maria Cristina Laderas Manginao, Marcela Lizarondo, Annabel Bondok at Crisanto Ngo. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Rosenda, Marcelina, Romulo, Anyana, Victoria, Rogelio, Elena, Lamberto, Epifania at Servando. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, patuloy mo kaming kinakalinga. Tulungan mo kaming maging bukas at mabuti sa lahat sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain
upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalulhatian sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang kami riyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang-nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tuhan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo po akong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami yung pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, pumayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.